Hello everyone, welcome to Taglish Recap, ang inyong source ng Taglish Manhwa Recap content, in Taglish para mas feel ninyo. Simulan na natin. Alam nyo ba na 94.6% ng viewers natin ay hindi pa nakasubscribe? Bago tayo mag-recap, please hit like at subscribe para na rin ganahan tayong gumawa ng iba pang mga recap. Usap si Elma kay Lucy na sumali sa party niya at ipinangako niya na hindi siya magsisisi kung tatanggapin niya ang imbitasyon. Desperado si Elma na mapasama si Lucy sa party niya kaya't sinabi pa niyang hahatiin nila ang mga gantimpala sa 80-20, ibig sabihin ay makukuha ni Lucy ang 80% at magiging kontento na siya sa 20% lang. Sinabihan ni Lucy si Elma na kalmayan ang sarili at nakiusap siya na bitawan ang kamay niya. Humingi ng tawad ang ating bida at binitawan niya ang kamay ni Lucy. Pero narinig ni Si ang lahat ng sinabi niya at lumingon siya para tingnan kung sino ang interesado sa dati niyang kasamahan sa party. Nagpakilala si Elma at ipinaliwanag niya kung paano niya nakita na tinanggal si Lucy at gusto niya itong mapasama sa party niya. Tinanong ni Klein si Elma kung nasa tamang pag-iisip ba siya nang gawin niya ang desisyon na iyon, at sinabi niya na napakawalang silbi ni Lucy na hindi man lang niya kayang mag-level up ng maayos mag-isa. Sinabi ni Elma na hindi iyon magiging problema sa kanya, at sinabi ni Klein na ibibigay niya si Lucy kung talagang gusto niyang mapasama ito sa party niya. Sagot ni Elma, hindi niya kailangan ng permiso ng kahit sino, lalo na nang sa kanya, at iyon ang ikinagalit ni Clyde. Nagdesisyon si Clyde na lumapit kay Elma habang nawawala sa sarili si Lucy sa gitna. Tinanong ni Clyde si Elma kung anong level na siya at kung may iba pa siyang kasamahan sa party. Sagot ni Elma, isa siyang solo adventurer at rank adventurer, 23rd level na Heavy Knight. Sinabi ni Klein na bilang level 23, dapat alam na niya ng husto na si Lucy, ay hindi ganoon ka-useful lalo na sa isang Heavy Knight. Sinabi naman ni Lucy kay Elma na huwag siyang mag-alala kung tatanggihan siya nito, pero sinabi ni Elma na wala siyang pakialam sa level niya. Sumali si Reyes sa usapan at sinabi niya kay Klein na medyo kakaiba na isang level 23 knight ang desperadong makuha si Lucy sa party niya. Sinimulan niyang questionin kung talagang espesyal ang skill nito. Iyon ang kinatatakutan ni Elma at naisip niya na masyado siyang naging prangka sa pag-imbite niya, pero hindi naman iyon naging problema. Sobrang mayabang at ignorante si Clyde para isipin ang sinabi ni Jessie at sinabi niya na mas mabuti pang kunin ni Elma si Lucy at umalis na sila nang hindi magdulot ng malaking eksena. Hindi natuwa si Reyes sa desisyon ni Klein, pero ang tingin ni Klein sa sitwasyon ay walang paraan na ang level 23 kilonewtons ay isang solo adventurer. Iniisip niya na baka tinanggal si Elma mula sa isang party, gaya ng nangyari kay Lucy. O kaya naman ay iniisip niya na trip lang ni Elma ang mag-hit sa mga babae at gusto niya si Lucy. Sinabi rin ni Klein kay Reyes na masisira ang reputasyon nila kung malalaman ng ibang adventurers na tinanggal nila si Lucy dahil sa sarili nilang pagkakamali sa maling pag-allocate ng skill points niya. Kailangan ding sumang-ayon ni Reyes sa kanya tungkol doon, kaya ibinalik ni Klein ang espada niya at sinabi kay Elma na pwede niyang isama si Lucy at wala namang magiging problema doon. Walang sinabi si Elma, pero naiinis siya kay Klein dahil alam niyang isa itong tusong tao. Yumuko si Lucy kay Elma at sinabi na tatanggapin niya ang alok nito at magtitiwala siyang aalagaan siya ng maayos. Masaya rin si Elma na makuha ang kauna-unahan niyang kasapi sa party. Kinongratulate sila ni Klein sa pagkabuo ng sarili nilang party at sinabi kay Lucy na hanggang ngayon, wala siyang pera para makabili ng sarili niyang sandata. Habang tinutulak ang mga gintong barya sa lupa, sinabi ni Klein kay Lucy na dapat isipin na ang 100k na baryang iyon ay isang regalo. Hindi alam ni Lucy ang sasabihin at nagpasalamat siya kay Klein, pero sinabi ni Elma na iwan ang mga barya sa lupa. Sumigaw si Elma kay Klein na siya dapat ang pumulot ng mga baryang iyon dahil siya ang nagtapon ng mga iyon sa simula pa lang. Pagkatapos niyang sabihin ito kay Klein, sinabi ni Elma kay Lucy na iwan na lang ang pera dahil ayaw niyang makaramdam ng utang na loob sa mga tulad ni Klein kahit isang gintong barya pa yan. Sumigaw pabalik si Klein na lalo lang silang magiging walang silbi ng magkasama dahil si Elma ay isang Heavy Knight, pero hindi na lumingon si Elma. Gusto sana ni Reyes na pulutin ang pera, pero hindi siya pinayagan ni Klein dahil gusto niya lahat para sa sarili niya. Sa huli, pinulot niya rin lahat. Dinala ni Elma si Lucy sa isang lokal na tavern at nagpasalamat si Lucy sa kanya sa pag-imbite sa party niya. Maging tapat si Lucy at sinabi kay Elma na mahina talaga siya,
Pero sinabi ni Elma na huwag siyang mag-alala sa ganoong bagay. Sinabi niya na kung lalaban siya sa mga monsters na may advantage ang skill tree niya, magiging okay lang siya. Pero may isa pang tanong si Lucy. Gusto niyang tanungin si Elma at gusto niyang malaman kung inimbita ba siya nito sa party dahil nahulog ang loob niya sa kanya, at nagulat si Elma sa tanong na iyon. Ipinagpatuloy ni Lucy ang kwento niya at sinabi na iyon lang ang naiisip niyang paliwanag. Pero kahit na mabuting tao si Elma, naisip niyang dapat magsimula ang relasyon nila bilang magkaibigan lang. Hindi makapaniwala si Elma sa naririnig niya, at para maalis ang duda niya, tinanong niya si Lucy tungkol sa skill tree niya at kung naka-unlock na ang Great Fortune skill. Ipinaliwanag ni Elma na ang mga dungeon sa Magic World ay mga bangungot mula sa isang Diyos na tinatawag na Alerez. Ikinwento ni Elma kung paano nilikha ni Alerez ang ilang mga lingkod para sa sarili niya, pero nang nasaran siya ng bait, ang mga lingkod na iyon ang nagsil sa kanya. Dahil nasaran na siya ng bait, hindi na niya makontrol ang mga kapangyarihan niya, at ang mga bangungot na nararanasan niya ay lumikha ng mga monsters na nagbukas ng mga portal papunta sa totoong mundo, at ang mga ito ang mga dungeon na tinutukoy ni Elma, kilala rin bilang Dream Holes. Ipinakita ni Lucy kay Elma ang status menu niya at sinabi na iisang skill lang ang epektibo sa kanya, at iyon ay ang Dice Thrust skill. Pero may kondisyon ang skill na iyon, gumagana lang ito kapag nag-roll siya ng 6 sa kanyang die. Ipinakita ni Lucy kay Elma ang skill tree niya. Mas gusto sana ni Lucy kung in-invest niya ang ilang skill points sa dalawa pang skill trees na meron siya, ang Fool's Acrobatics at Attack Power-Up. Pero sinabi ni Elma na okay lang ang skill tree niya, at idinagdag pa niya na kailangan niya ang kakayahan ni Lucy, na ikinagulat ni Lucy. Naisip niya na baka pinapahayag ni Elma ang nararamdaman nito sa kanya at dapat mas tapang-tapangan siya sa pagsasabi ng mga ganoong bagay. Pero ibang ibig sabihin ni Elma. Inulit niya ang pahayag niya ng may tapang, pero nagulat si Lucy sa sinabi niya. Sinabi ni Elma na mag-e-expedition sila kung saan kikita sila ng humigit kumulang 30 million gold coins, at tataas ang level ni Lucy hanggang 30. Sa sinabi ni Elma, bigla silang nag-teleport sa isang dungeon na mukhang mansion kung saan kilalang lumalabas ang mga level 50 na monsters, na nangangahulugang ang adventurer na papasok dapat ay nasa level 50 rin. Iyon ang rekomendasyon sa entrada ng dungeon. Sinabi ni Elma na alam niya kung paano kumilos ang mga monsters doon at madali nilang matatalo ang mga ito kung itataunt niya ang mga ito at papatayin ni Lucy gamit ang kanyang kutsilyo. Sinabi pa niya na medyo matagal silang magpo-farm ng gold coins sa unang palapag. Binigyan ni Elma si Lucy ng kutsilyong tinatawag na Iron Piercer na may presyong 55k gold coins. Hindi pa nagkaroon si Lucy ng anumang kasing mahal ng bagong sandata niya sa buong buhay niya kaya't labis siyang nagpapasalamat kay Elma. Dahil dito, mas lalo siyang na-motivate at determinado na gawing matagumpay ang kanilang dungeon farming expedition. Sinabi ni Lucy na aalagaan niya ng mabuti ang bago niyang sandata, at sinabi ni Elma na siya rin ang bahala kay Lucy kaya't hindi na siya kailangan mag-alala. Sa sinabi niya, nakasalubong nila ang kanilang unang halimaw, isang level 20 patchwork bear. Akala ni Lucy cute ang halimaw, pero nang makita niya ang level nito, agad nagbago ang opinyon niya. Sinabi ni Elma na kahit matamaan siya ng di sinasadya, hindi siya agad mamamatay. Pero kailangan niyang mag-ingat dahil may chance na tumama ang critical strike na makakapatay sa kanya. Idinagdag pa ni Elma na ang galaw ng halimaw ay pwedeng pigilan ng tuluyan kung aatakehin ito habang nasa gitna ito ng pag-atake. Nagulat si Lucy sa dami ng alam ni Elma tungkol sa mga patchwork bears. Sinabi ni Elma kay Lucy na haharapin niya ang halimaw sa harap at subukan niyang patayin ito mula sa likuran. Nang matapos ang plano nila, nagsimula ang laban. Sinimulan ni Elma sa paggamit ng Shadow Stomp skill na natutunan niya matapos talunin ang Mudhead. Ang skill na ito ay nagpapahintulot sa kanya na pigilan ang galaw ng halimaw sa pamamagitan ng pagtapak sa anino nito. Astig talaga yan. Pinaalalahanan ni Elma si Lucy na kahit epektibo ang skill na ito, kailangan pa rin niyang mag-ingat dahil ang mga halimaw na ito ay may mga hindi inaasahang kilos. Muli, sinunod ni Lucy ang mga sinabi ni Elma pero hindi niya naramdaman ang anumang panganib mula sa halimaw. At habang sinabi niya iyon, biglang nag-transform ang halimaw. Dati, may tahi ang tiyan ng halimaw, pero ngayon ay lumabas ang malaking bibig nito na may matutulis na pangil.
Nagbago rin ang anino nito kaya't hindi na ito nare-restrict, at agad itong tumakbo papunta kay Elma. Naghanda si Elma at sa kaunting effort ay napinya ang patchwork bear sa lupa. Namangha si Lucy sa kakayahan ni Elma, at natuwa naman si Elma na dala niya ang kanyang Shield of Madness na nagpadali sa laban. Sinabi niya kay Lucy na tapusin na ang halimaw, kaya umakyat si Lucy sa likod nito at sinimulang hiwain ito. Tumagal ng kaunti, pero sa huli ay napatay rin niya ang halimaw. Tinanong ni Elma kung ilang level ang nadagdag sa kanya, pero iba ang ikinagulat ni Lucy. Nasa gitna siya ng pagsuri sa bangkay ng halimaw at nalungkot dahil wala siyang nakuhang drop. Naisip niya tuloy na baka itataboy rin siya ni Elma mula sa party nito. Pero kalmado siyang pinaalalahanan ni Elma na ang halimaw na iyon ay para sa pag-level up lang, at marami pa silang makakasalubong kaya may pag-asa pa para makakuha ng magandang loot. Di nagtagal, dumating ang isa pang patchwork bear at ginamit nila ang parehong estratehiya. Matapos patayin ang pangalawang halimaw, tuwang-tuwa si Lucy nang makita niyang hindi lang isa kundi 2 items ang nakuha niya. Ang item na iyon ay isang bear shield na may market price na nasa 200k gold coins, at talagang masaya siya na nagtrabaho ng maayos ang skill niya. Pati si Elma ay nagulat nang makakita ng 2 item drop mula sa parehong halimaw dahil hindi niya maalala na nangyari na iyon sa laro. Pero nang napansin ni Elma na ang base lock stat ni Lucy ay tumaas ng 500% dahil sa skill niyang Beckoning Kitty, naisip niya na posible nga pala talaga ang ganoong bagay. Gayunpaman, nagulat pa rin si Elma na hindi ito napansin ni Klein dati, pero ipinaliwanag niya ito dahil puno ng halimaw ang buong magic world na nagdadala ng magagandang loot. Patuloy na tinatanong ni Lucy si Elma kung kapaki-pakinabang ba siya sa kanya, at sinabi ni Elma na talagang masaya siya at nagpapasalamat siya kay Lucy sa pagpasya nitong sumali sa kanya. Masaya si Lucy sa narinig at sinabi niya kay Elma na mag-aabot siya ng 10 bear shields kung gusto niya ng marami nito. Pero sinabi ni Elma na hindi na kailangan, at hiningi niya kay Lucy na tingnan ang kanyang level. Nakita ni Lucy na level 20 na siya ngayon at nagulat siya sa bilis ng pag-usad niya. Idineklara ni Elma na magpapalit na sila ng focus sa ibang halimaw. Ang halimaw na tinutukoy niya ay ang Golden Frog, isang klase ng palaka na natalo ni Elma noong una siyang naging adventurer. Iniisip niya ang mga posibleng lugar kung saan nag-spawn ang mga Golden Landnoz at napagpasyahan niyang ang pinakamagandang lugar ay sa dungeon na iyon na kanilang pinag-farman na. Ang Golden Landnoz ay mukhang karaniwang palaka pero kulay ginto ang balat, gaya ng pangalan nito, parang shiny Pokemon. Gayunpaman, hindi iyon ang pinakamagandang katangian nito. Espesyal ang mga ito dahil nagda-drop sila ng mga napakaraming bihirang item. At kahit mataas ang kanilang mga level, mababa naman ang kanilang attack stats kaya't mahusay silang farman ng experience points at mahahalagang items. Dahil sa mga katangiang ito, tinawag ng mga manlalaro ng Magic World ang mga halimaw na ito bilang loot boxes, at sinabi pa nila na ang pangangaso sa mga halimaw na ito ang pinakamasayang gawin sa laro. Ang dahilan kung bakit pinili ni Elma ang partikular na dungeon na iyon para mag-farm ng mga Golden Lones ay dahil pinakamataas ang spawn rates nila sa gitnang bahagi ng dungeon na iyon. Dagdag pa ni Lucy na narinig niya na tungkol sa mga halimaw na ito at may mga adventurers na nagsasabi na kung mapapatay mo ang isa, makukontento ka na sa buhay mo, ganun sila kahalaga. Nagulat si Elma na alam na ni Lucy ang tungkol sa Golden Lones, na nagpabilis ng trabaho nila, pero sinabi ni Lucy na may isa pa siyang narinig tungkol sa kanila, hindi umano nagpapakita ng kahit anong palatandaan ng pinsala ang mga halimaw na ito. Marami ang humahabol sa Golden Lones pero nauuwi lang na napapalibutan ng maraming halimaw. Sigurado si Lucy na maraming adventurers ang napahamak dahil dito, at kinailangan ding ikonsidere ni Elma iyon bago sila magpatuloy sa panghuhuli sa mga Golden Frogs. May isang problema sa plano ni Elma, ang mataas na bilis at defensive stats ng mga Golden Lones. At bukod pa doon, immune pa sila sa debuffs, na ikinadismaya ni Lucy. Sinabi ni Elma kay Lucy na hindi magiging epektibo ang sandatan niyang Iron Piercer laban sa Golden Lones, at inisip ni Lucy na baka hindi nga siya makakasabay kung sakaling matagpuan nila ang isa. Pinatunayan naman ni Elma ang kanyang pangamba, sinabing may 67 puntos sa bilis at 200 puntos sa depensa ang mga frogs na iyon, kaya parang walang silbi ang 15% penetration bonus ng Iron Piercer, parang tinidor lang daw ang gamit niya. Dagdag pa ni Elma,
mas mabilis ng 2 beses ang Golden Lunas kaysa sa mga Jester, at 3 beses na mas mabilis sa isang Heavy Knight. Sobrang tibay ng depensa ng mga ito na kahit gamitin niya ang Rampart Return sa pinakamatinding paraan, 1 puntos lang ng damage ang maibabawas niya sa halimaw. Nagsimulang manghina ang loob ni Lucy at inisip niyang mahirap nilang mahuli ang isang Golden Lunas sa ganoong sitwasyon. Pero sinigurado ni Elma na huwag siyang mag-alala, dahil lahat ng halimaw ay kayang talunin kung sapat ang impormasyong meron ka tungkol dito. Sinabi ni Elma kay Lucy na mayroon siyang perpektong plano, kaya nagulat si Lucy sa pagiging masigasig ni Elma. Kailanman ay hindi narinig ni Lucy na ang isang Heavy Knight ay may espesyal na kakayahan na kayang makahuli at makapatay ng isang Golden Lunas. Pero hindi naman pala ang sarili niya ang tinutukoy ni Elma. Sinabi niya kay Lucy na ipagkakatiwala niya lahat sa kanya, na nagpatulala kay Lucy. Ipinaliwanag ni Elma na may 8 skill points na hindi pa nagagamit si Lucy mula sa lahat ng level up niya. Sinabi ni Elma na kung gugugulin niya ang lahat ng iyon sa Fool's Acrobatic Skill Tree, mabubuksan niya ang 2 espesyal na kakayahan na magiging pinakamagandang tsansa nila sa paghabol sa Golden Lunas. Hindi masyadong tiwala si Lucy sa kanyang kakayahan, pero nakinig siya kay Elma. Habang nag-uusap sila, napansin ni Elma ang presensya ng isang nilalang sa likuran nila. Nang lumingon siya, inatake siya ng isang halimaw na tinatawag na toy box, pero nagawa niyang harangin ito gamit ang kanyang kalasag at itinulak ito pabalik. Sinabi ni Elma kay Lucy na ang pinakamabuting gawin ay tumakbo, pero akala ni Lucy ay kaya nilang talunin ang halimaw nang walang problema. Ipinaliwanag ni Elma na hindi naman nila kailangang gawin iyon dahil maghahatak lang iyon ng ibang halimaw, at hindi naman iyon ang pakay nila. Hindi sigurado si Lucy kung tamang desisyon nga ba na mag-focus sa Golden Lunas dahil iniisip niyang mag-level up pa muna sila, pero ipinaliwanag ni Elma na sa kalagayan nila ngayon, halos perpekto na ang kondisyon nila para manghuli ng Golden Lunas. Sa kanyang kalkulasyon, dapat daw makakita sila ng 2 bago matapos ang araw. Sinabi ni Elma kay Lucy na kahit gaano pa kalakas ang kanyang Great Fortune skill, hindi nito mapapataas ang tsansa nilang makakita ng Golden Lunas. Sinabi rin ni Elma na kung sakaling mapagod siya o may maramdamang kakaiba, kailangan niya itong sabihin sa kanya agad. Sagot naman ni Lucy na determinado siya at susunod siya sa lahat ng mga utos ni Elma. Sa sandaling natapos magsalita si Lucy, napansin niyang may kung anong gumagalaw sa may butas. Nang tumingin sila, nakita nilang may isang maliit na bagay na tumatalon-talon at narinig nila ang tunog na parang, rabbit-rabbit, na ginagawa ng mga pulaka. Isa nga yung Golden Lunas. Sobrang gulat nila na nakakita agad sila ng isa. Level 40 ang monster, at totoong isang Golden Lunas ito, kaya't nagsimula ng mag-init si Lucy sa excitement. Sinabihan siya ni Elma na huminahon dahil kailangan nilang manatiling kalmado. Tinanong niya kung nagamit na ni Lucy ang skill points tulad ng sinabi niya, at sumagot si Lucy na na-unlock na niya ang mga skills na tinutukoy niya. Sinabi ni Elma na maaari na silang subukang gawin ang kanilang plano. Sinabi ni Elma na maghihintay siya na lumapit ang halimaw sa kanya, at ang natitirang bahagi ay nakasalalay kay Lucy. Walang nangyari sa umpisa, kaya napansin ni Elma na nagpe-prepare si Lucy na habulin ang Golden Lunas. Hinihikayat niya siya at sinabihan na walang malaking problema kung sakaling pumalpak siya. Huminga ng malalim si Lucy. Handa na si Lucy, kaya nagsimula na siyang tumakbo pababa ng hallway. Ang mga Golden Lunas ay may mahusay na detection skill, kaya nilang madetect ang sino man sa radius na 4 na metro. Kapag may pumasok sa loob ng radius na ito, agad na tatakbo ang pulaka. Mas tricky pa ito dahil ang mga hallway sa dungeon ay eksaktong 4 na metro ang lapad, kaya halos imposible na makalapit ng hindi napapansin. Pero hindi lang ang lapad ang may space, medyo mas mataas ang kisame. Isa sa mga skills na na-unlock ni Lucy ay ang acrobatic steps, na nagpapahintulot sa kanya na tumalon ng mataas at makapaglakad sa kisame ng sandaling panahon, perfect para sa kanilang plano. Nang tumalon si Lucy sa harap ng Golden Lunas, sobrang natakot ang monster na halos tumalsik ang mga mata nito. Sinubukan nitong dumaan kay Lucy, pero handa si Lucy na gamitin ang pangalawang skill niya, ang Idol Illusion, na naglikha ng 3 identical na kopya niya. Kasama ito sa kanilang plano, ang gamitin ang mga illusion para harangan ang hallway at mapilitan ang Golden Lunas na tumakbo pabalik kay Elma.
Ang kagandahan ng skill na ito ay kahit immune ang Golden Lunas sa crowd control effects, bobo naman sila at hindi nila kayang pag-ibaing ang mga illusion mula sa totoong adventurer. Ang isa pang kahinaan ng Golden L ay hindi ito immune sa Shadow Stomp ni Elma. Ngayon, nakaatang kay Elma ang lahat at sa kakayahan niyang kumilos ng naaayon sa sitwasyon. Hindi magiging madali ang trabaho niya dahil 3 beses na mas mabilis ang Golden Lunas kaysa sa kanya. Ang shadow ng Golden Lana ay mga 50 cm lang ang laki, kaya kailangang maging sobrang maingat ni Elma para hindi magkamali. Ngayon, bumili si Elma ng ilang Holy Magic Stones na naglalabas ng healing light, kahit hindi ito masyadong ginagamit dahil konti lang ang nababawi nitong health points. Pero hindi ang healing ang dahilan kung bakit binili ni Elma ang mga bato, interesado siya sa ilaw na nagagawa nito. Inihagis ni Elma ang bato sa ere, na nagbigay ng nakakasilaw na liwanag at pinalaki ang shadow ng Golden Lana, kaya mas madali para kay Elma na magtagumpay sa kanyang Shadow Stomp. At iyon nga ang ginawa niya, tinapakan niya ang malaking shadow ng Palaka at natrap ito. Trap na ngayon ang Golden Lana, at sobrang tuwa ni Lucy na na-execute ni Elma ang plano niya. Alam ni Lucy na tapos na ang pinakamahirap na parte ng trabaho, pero hindi niya alam kung paano planong patayin ni Elma ang monster. Habang sinusubukan ng Golden L na makawala mula sa Shadow Stomp ni Elma, ipinaliwanag ni Elma kay Lucy na ang tanging paraan para mapatay ito ay sa pamamagitan ng isang critical strike. Ang critical strikes ay mahirap tamaan, pero ito ay may 15% dagdag na damage at 50% bonus piercing effect sa depensa ng kalaban. Natuwa si Lucy sa plano at sinusuportahan niya si Elma. Iniisip na si Elma ang magbibigay ng huling strike sa Golden Lana. Pero ipinaliwanag ni Elma na kahit makakuha siya ng critical strike, maliit pa rin ang magiging damage, kaya natitira ang isa pa nilang opsyon. Sinabi ni Elma kay Lucy sa simula pa lang na kailangan niya ito. Nagulat si Lucy, pero itinuloy ni Elma ang paliwanag kung paano ang pagland ng critical strike ay nakadepende sa skill ng user at sa swerte rin. At kahit hindi ganoon ang kaso, masyadong malayo si Elma mula sa Golden Lana para maabot ito, at kung gagalaw siya, tatakas ang monster sa sandaling umalis ang paa ni Elma sa shadow nito. Ngayon ay naintindihan na ni Lucy iyon, pero hindi siya kampante sa kanyang kakayahan dahil hindi pa siya nakakaland ng critical strike noon. Hindi niya inisip na magagawa niya iyon, pero pinaalala ni Elma na may special skill siya. Ang unang ipinakita niya kay Elma nang mag-form sila ng party, ang kanyang Dice Thrust skill. Alam ni Lucy ang tungkol dito, pero hindi siya masyadong masaya sa kanyang skill dahil madalas siya pagtawanan nila Kay at Reese noon. Pero nag-isip si Lucy ng ilang sandali at naintindihan niya ang ibig iparating ni Elma. Kung makaroll siya ng 6 sa kanyang dice, makakakuha siya ng guaranteed critical hit, at iyon ang eksaktong kailangan nila sa sitwasyon na iyon. Bukod pa roon, marami siyang subok dahil trapped ang Palaka habang ang paa ng ating bida ay nasa shadow nito at hindi ito makakagalaw. Kaya kung makaroll si Lucy ng 6 gamit ang kanyang Dice Thrust skill, tataas ang kanyang attacking power hanggang 175, na kahit hindi pa sapat para patayin ang Golden Lana, ay may kasama pang 15% piercing bonus mula sa kanyang Iron Piercer at 50% piercing bonus mula sa Critical Strike rin. Sapat na iyon para mapatay ang monster sa isang atake. May pagdududa pa rin si Lucy. Pero sinabi ni Elma sa kanya na walang skill ang walang silbi at ang lahat ng ito ay ideal para sa mga partikular na sitwasyon, at ang skill niya ay perpekto para sa ganitong klase ng trabaho. Sinabi ni Elma kay Lucy na huwag isipin masyado ang iniisip ng iba, lalo na kung ang mga taong iyon ay tulad ni Clay. Muling sinabi ni Elma kay Lucy na talagang kailangan niya ang lakas nito at wala siyang tsansang mapatay ang Golden L ng mag-isa. Hinawakan ni Lucy ang kanyang Iron Piercer at lumapit sa Golden L. Determinado na siyang magtagumpay dahil naramdaman niyang tunay na naniniwala si Elma sa kanya. Ginamit ni Lucy ang kanyang Dice Thrust, at sa unang subok, nag-roll siya ng 5 at parang hindi man lang naramdaman ng monster ang kanyang atake. Ngunit sa ikalawang subok, nag-roll si Lucy ng 6 gamit ang kanyang skill, at nang tinusok niya ang Golden L, nagsimulang mabasag ang gintong balat nito. Sa isang huli, croak, bumagsak patay ang monster sa sahig. Hindi makapaniwala si Lucy na nagawa niya iyon, at pareho silang nag-level up. Nasa level 27 na si Lucy, at si Elma ay nasa level 30.
Ngunit kahit malaki ang binibigay na experience points ng Golden Lunas, hindi iyon ang pangunahing hinahanap nila. Ang mga special drop ng mga ito ang mahalaga, ngunit 50% lang ang drop rate ng mga ito. Ngunit sa pagkakataong ito, may na-drop nga ang monster, the Shining L Decorative Sword. Ang Shining L Decorative Sword ay may presyo na nasa 17 million gold coins. Nang makita ang Shining L Decorative Sword at malaman ang presyo nito na nasa 17 million gold coins, parehong natuwa ng husto sina Lucy at Elma.